Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ibinasura po ng walang kabuhay-buhay ng Korte Suprema yung pong petisyon ng abogado na walang maipanalong kaso na si Gadon. Ito yung petisyon na may kaugnayan sa palitan daw muli yung pangalan ng airport. Ibalik sa Manila International Airport yung pong NAIA. Sabi ko na sa inyo, hindi nahuhulaan, hindi nyo na kailangang maging abogado para po malaman ninyo na mababasura ang isang walang kakwenta-kwentang petisyon. Ito'y nang aabala lang ito mga kaibigan Inaaksaya lang nito ang panahon ng Korte Suprema at ang pera ng taong bayan para makapagpasikat, makapagpasiklab, makapambuwisit. Yan lang pala magiging trabaho mo. Ba't ka pa nag-aral ng abogasya? Mambubuwisit ka lang pala. Buwisit. Si Pemberton po ay idideport daw, ipatatapon pagkatapos po na siya ay makalaya sa kulungan. Deportation Yung inchik nga hindi maipa-deport nitong BI Ano pa i-deport mo dyan Ano na yan pinalaya na ng hukuman yan. At bali ba sinakiyan pa yan ni Digong nyo, di ba? Para ika nga maagaw yung kredito. Nang aagaw ng karangalan, Dapat daw magtiwala sa gobyerno at maniwala sa proseso. Yan ang sabi ni Yorme sa mga kritiko daw ng Manila Bay, White Sand Beach. Son of a bitch. Umaasa pala ito si Andanar, itong pipitsugin na naging cabinet member. Ito, mga magkaka-frequency ito, pati yung nandiyan sa DENR na si Ahan Chen. Isa frequency niyan. May mga utak, hindi mo nga lang alam kung gaano kalaki. Kailangan gamitan sila ng microscope para malaman mo na may utak. Iyon yun Akalain ninyo, maasa raw ito si Andanar na tataas ang rating ng PTV dahil wala ng ABS-CBN. Tado. At ngayon gabi, mga kaibigan, ay aming iparirinig sa inyo ang ating naging panayam sa abogado po ni Pemberton na si Attorney Rowena G. Flores. Parininig ko namin sa inyo kasi hindi siya pwedeng mapuyat ngayong gabi. Tinawagan natin kanina at inirecord na lang po natin yung ating pakikipanayam na konti kay Attorney Flores para maliwanagan tayo sa ibang issue. Mas maganda siya na magpapaliwanag kasi siya yung abogado ni Pemberton kaysa naman si Roque magpaliwanag dyan. Siya nga dapat magpaliwanag kung mamaya na yun magkano ba't may komisyon? Nga lang yung mga abogado ito. Ito naman magkaka-frequency rin ito. Kapinggan nila ito
Roque, Andanar, Panelo, yung si Katok, ay Gadon. Katok tuloy. Alam nyo, kung meron lang mga masisipag maghain ng, tawag dito, yung disbarment case laban sa mga ganyang abogado na ginagawang biro, ha? At winawalang hiya yung propesyon. Maraming madidisbar eh. At ang marami dyan nasa Malacanang, nasa gobyerno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, ito daw hong si US Marine Corporal, Lance Corporal, Joseph Scott Pemberton, na nauna ng nahatulan dahil po sa pagpatay dito sa Pilipino transgender woman na si Jennifer Laude, ay ipatatapon daw ho, pagkatapos na siya ay makakuha na ng clearance para sa kanyang paglaya. Ayon po yan sa Bureau of Pastillas Immigration. At sinabi naman itong Justice Secretary na si Mark Perete, o kinumpirma ni Perete na si Pemberton merong nakapending na deportation order. At tinan ninyo mga katangahan, mga kaibigang, kabulastugan, puro kabobohan na maririnig ninyo sa kasalukuyang administrasyon. Information from the Immigration Bureau said the order was issued against Pemberton September 16, 2015 for being an undesirable alien. Hindi mga gago. Ba't mo ipapatupad dyan nilitis dito yan. Yung sinasabi ninyo, di pa nililitis yan, di ba? Yan ginawa ni Mison yan Yung dating gago, commissioner ng hingi Grayson, mga kaibigan. Ipapatapon daw si Pemberton sa sandaling siya ay mapalaya na at ng Bureau of Corrections. Kaya nga maganda kasi kanina tinawagan po natin yung abogado ni Pemberton. At nakapanayan po natin, itinape na lang ho natin dahil medyo hindi ho maaring makapag-live ngayon si Attorney Flores, mga kaibigan. At hindi ko na ho patatagalin, gusto ko unahin na ito na maiparinig namin sa inyo itong maigsi naming panayam kay Attorney Rowena G. Flores, ang tumayong abogado po ni Pemberton, mga kaibigan. At siya po yung naghain ng motion dyan na hinihiling na palayain na nga itong si Pemberton sapagkat na-serve na niya. Batas kasi yun yung sa GCTA, di ba? Mga kaibigan. Inabail nila yung privilege na yon para sa pagpapalaya dito kay Lance Corporal Pemberton, mga kaibigan. At yun nga kinatigan ng hukuman yung kanilang motion na yun o petition, kung ano man ang tawag doon, mga kaibigan. At binilang yung itinagal sa piitan nitong pagkakadetain sa kanya, binilang yon at nag-qualify naman sa GCTA. Ngayon, eto, pakinggan ninyo si Attorney
Rowena G. Flores na ating pong nakausap kaninang hapon. Si Percy Lapid po sa Lapid Fire. Dito po tayo sa DWBL 1242 kHz. Opo. Itatanong Kamusta lang po po kayo? namin, Opo. yung pong tungkol sa kaso ni Pemberton, meron na hubang nailabas na written na absolute pardon si Presidente Duterte? Wala pa pong nakakarating sa akin sa oras na ito. Ngayon, Wala pa ang po. tanong ho kasi ng publiko, marami siyempre ang nagulat po dito sa naging desisyon ng husgado at yung kasunod ay in-announce yung paggagawad sa kanya ng pardon, ay nagtataka ang publiko kung paano siya nabigyan ng napalaya ng hukuman. Hello? Hello, opo. Yung pong pagpapalaya sa kanya ng hukuman, noong pong September 1, Opo. hiwalay pa po yung pardon ng presidente natin. After po nabigyan siya ng order of release noong September 1, meron pong motion for reconsideration na final yung pamilya ng mga Laude. And later po, yung DOJ po nag-file ng motion for reconsideration. Tapos po, after nung gabi po, nung same day na nag-file ng motion for reconsideration, ang DOJ, nakatanggap po nga kami ng mga text na sinasabi po sa amin na nabigyan po ng pardon ng presidente si Pemberton. Ayun. Ang isa pa hong katanungan ng marami ay yun ho bang GCTA, paano ho nag-qualify si Pemberton dun sa GCTA? Ano ho ba ang qualification sa batas? Yung pong GCTA, napakalinaw po yun na may mga in-exclude po doon sa benefit noon. Isa na po yung mga tumatakas at pangalawa po yung mga recidivists, no? Opo. O yung paulit-ulit silang gumagawa ng krimen. Opo. Pero si Pemberton po, wala naman po doon sa exclusions. Kaya qualified po siyang mag-avail noon. Moreover po, yung GCTA law po, napakaklaro po na hindi nagdi-distinguish yan between foreigner o Filipino or mag-isa ka ba sa iyong kulungan or marami ba kayong magkakasama or kasama ka ba dun sa VFA soldiers or hindi. So, applicable po yun sa lahat po ng na-convict po sa Pilipinas. Kahit saan pong facilities na kinikilala ng gobyerno natin. Ganun po ba yon? Tama po. Lalo na po ngayon, maraming nagreklamo kung bakit raw po doon sa Camp Aguinaldo siya na medyo komportable po siya compared sa ibang mga prisons. Pero alam nyo, yung gobyerno po natin ang naglagay doon eh. Hindi po siya namili kung saan siya ilalagay. Yung pong gobyerno ng Pilipinas tsaka po ng US nag-agree na doon po siya ikukulong sa Camp Aguinaldo. Okay. So, hindi naman po dahil naroon siya, wala na siyang benepisyo. Kawawa naman po siya kung walang benepisyo dahil hindi po siya nagdesisyon na doon po siya ikulong. Oho. Magandang example noon yan kung tinututulan nila yung pagkakakulong kay Pemberton dun sa Camp Aguinaldo sa isang facility na itinuturing pong territory ng Amerika, bakit wala hong kumu-question dun sa mga public official na ikinukulong yung mga high-profile inmates dito sa custodial center ng PNP? Yun na nga po may mga tao po kasi, mga nagagalit po kay Pemberton dahil po sa VFA or mga miyembro po ng LGBT natin na pakiramdam nila na api po si Jennifer Laude. No po? Pero sa totoo po, ayon po sa batas naman, at doon po sa agreement ng USA and the Philippines, pwede po siyang ilagay doon. Kaya nga po sila, yung mga yung mga ibang interest groups po, wala po silang pakialam pag yung mga high profile na pupunta po sa krami, sa NBI, at iba-iba pang medyo kakaibang kulungan. Basta, na mag-isa rin lang naman po sila dun. Napupolitika po sa madaling sabi. Kung sino yung Totoo po yan. gusto nilang panigan,
hindi nila pinapansin, ano po? Tama po yan. Ngayon, ang tanong ho do, pakipaliwanag ho, yung bang batas natin applicable sa mga foreigner, yung paggagawad ng halimbawa ng pardon? Opo, applicable po yan. Basta as long as dito ka po nakakulong at ang batayan po ng pagkakulong mo ay under sa Revised Penal Code po ng Pilipinas. Pantay-pantay po sila kahit foreigners po, kahit Filipino. Iisang batas lang po yung ina-apply, yung criminal law po natin. Pero ang nakakagulat ho dito, nauna ho yata na nagbaba ng desisyon ng hukuman na ginagrant yung inyong motion, hindi ho ba, na mapalaya na si Pemberton. Kasunod ho lamang nun, pagkatapos nun, at saka lamang ini-announce na ito raw si Presidente Duterte ay ginawaran din siya ng absolute pardon. Ang tanong ho doon, yun ho bang absolute pardon, mayroong pambiisa yun, samantalang mayroon ng desisyon yung hukuman? Alam niyo po, ang magandang bisa ng absolute pardon, natigil na po yung mga proceedings tungkol dun sa pag-question po on whether dapat nang lumaya si Pemberton or not. Kasi po kahit po tama na makalaya na siya, nung pong July 31 pa po na nakumpleto niya na po yung 10-year service, kahit po tama kami doon, i-question yan doon po sa RTC, at kung sino man pong matalo doon sa RTC, aakyat naman po yan sa Court of Appeals, at kung sino yung matalo sa Court of Appeals, aakyat naman po yan sa Supreme Court. In the end, kahit po manalo pa kami, magtatagal pa rin po siya sa kulungan. So, pasalamat po kami ng mabuti at lubos sa ating Pangulong Presidente Duterte para po sa kanyang paggawad ng pardon po. Ayun po. Wala naman hong kinalaman kaya yung paggagawad ng pardon doon sa pagiging abogado nitong si Presidential Spokesperson Harry Roque, na siyang unang humawak sa pamilya ng ni Laude? Tingin ko, parang baligtad pa nga po no, na hindi po nag-exert ng impluensya si Presidential Spokesperson Harry Roque sa Pangulo. At siguro po, abogado naman ng Pangulo natin, alam niya po kung anong tama at hindi, at naisip niya, magkakagulo-gulo pa tayo, ito naman GCTA law, at yung mga implementing rules po nito, talaga namang medyo malabo po at kailangan ma-amend po. So, kesa magkagulo po at humaba yung mga proseso, naisip niya po siguro na dapat po bigyan niya na ng pardon si Pemberton. Ayun. At attorney, ano ho ang ini-expect ninyo na makakalaya si Pemberton? Nakalaya na po ba siya? Hindi po, hanggang ngayon po naroon pa po siya sa Camp Aguinaldo. Yung pong Bureau of Immigration kasi nag-issue ng deportation order po laban sa kanya. And para po mapayagan po siyang lumabas sa country, meron pong mga requisitos ang Bureau of Immigration na kailangan naming tuparin. Opo, mag-comply. Yes, opo. Yun ho bang deportation proceedings, hindi ho ba yun, yung parang kumokontra dun sa desisyon na siya'y nagawaran na ng pardon? Bakit kailangan pa siyang i-deport? Hindi ho ba normal na proseso kung kailan niya gustong umalis, ay pwede na siyang umalis? Alam niyo, tama po kayo dyan. Kaya lang, kumbaga gusto niya na rin naman pong umalis, sige na po, aalis na siya. Pero yung pong miski pag-issue po ng deportation order sa kanya, parang wala pong saysay. More on politics po yan kasi naghihir pa po yung kaso. And in fact, during the time na merong hearings po sa Senado, nag-issue na po nun si Commissioner Mison ng deportation order dahil undesirable alien siya. At ngayon po, dahil gusto naman ni Pemberton na umalis na ng bansa, okay lang po sa amin na hindi i-apila yung deportation order po. Pero yun hong pagkakagawad sa kanya ng absolute pardon
merong sinasabi na mari pa siyang makabalik pasok muli dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, hindi ko ako nakakakuha ng kopya ng pardon po ng Pangulo natin. So, hindi ko po alam kung ano po yung mga terms doon, kung gaano po kalawak yung pag-pardon po sa kanya. Kasi pag sinabing absolute pardon, yung kanyang civil and political rights, binabalik yun, hindi mo ba? Ang alam ko po, may mga nagsabing absolute pardon, pero ang mukhang more on commutation of sentence. Ibig sabihin po, hindi po mabubura yung kanyang nagawa, ang kanyang record din po hindi mabubura. Yung krimen, pero Oho. yung krimen po hindi mabubura. Ang mangyayari lang po kung ikulong siya hanggang 10 years, hindi na siya pwedeng makulong simula po nang nagbigay ng pardon ng Pangulo. Bali parang napaikli po yung sentensya niya, although in reality, na-serve niya na rin po yung at least 6 years, and kung i-apply yung GCTA, yung pong buong 10 years. Oho. Kasi ang hatulo ba sa kanya, 10 taon? Maximum po of 10 years and minimum of 6 years. Sa mga katuwid, kung GCTA po yan, qualified po siya sapagkat sa batas yata, kalahati ng sentensya sa iyo ang dapat mong ma-serve para ka mag-qualify doon sa GCTA. Tama po ba? Yung pong GCTA, actually, umpisa pa lang po, kahit na preventive imprisonment, ibig sabihin, nagto-trial pa lang, applicable na po yun. So, meron pong mga, halimbawa, first year ka nasa kulungan, up to 2 years, 20 days each month ang bawas, no? Kung meron ka pong good behavior. So, convicted, preliminary, parang pre-trial confinement po, applicable po ang GCTA. Opo. Ganito po, attorney, siguro magse-serve na magandang yung precedent itong kaso kay Pemberton kung ito ay maia-apply din po doon sa pangkaraniwang mga bilanggo. Paano po ba dapat mai-apply ito? Kasi sinasabi nung iba, ang dinidenounce nila rito yung bakit kapag katulad niya ni si Pemberton, may pera maipambabayad, may mapagkukunan, paano daw po yung mga wala? Pwede po bang paliwanag ninyo kung paano dapat mai-apply na matutunan nito ng ibang mga na kukulong? Kasi may mga kaso, usually, dyan lang sa mga city jail natin, habang dinidinig yung kaso nila, kung magkaminsan matagal pa sa magiging sentensya sa kanila ng hukuman, yung ibinababang hatol, mahigit pa yung na-serve nila. Alam niyo, totoo po yan. Ngayon, dapat po yung ating Bucor, monthly po, binibilang nila yung na-serve na po at yung GCTA. Bawat po prisoner, ganon. Kung minsan po, hindi ko alam po sa dami ng prisoners o kung ano man ang dahilan, hindi po nagagawa yan. Kaya minsan po yung mga detainees natin, overstaying na po dun sa prison. Ang sana po, ang mangyari ngayon, mas nakatutok po, di ba po, sa pagbilang ng GCTA at kung maari po yung PAW na lawyer po ng mga detainees na wala pong pribadong lawyer, yung PAW po magtututok rin kung ilan na po yung mga nasa-serve ng mga kliyente nila. Para po naman, pagtapos na yung service, makalaya na rin po sila. Oo, kasi minsan pagpasok pa lang, kung kailan pa lang ibibiyahe halimbawa sa Muntinlupa dahil nagkaroon na ng judgment sa kanya, yung isang preso, pag binyahe sa Muntinlupa, parang doon pa lang nila binibilang yung ipinataw na sentensya. Hindi ho ba? Dapat po, bibilangin rin nila yung preventive imprisonment na nandun po sa BJMP. Yung prisoner po. Halimbawa sa city jail, sa mga ganun po, binibilang na po yan. Dapat ang Supreme Court siguro ang pumasok dito para pati yung husgado, kasama sila, dapat collective yan. Kasi hindi pwedeng a-apply lang ng iaasa mo lang sa BJMP. Mga tamad yan Di ba? Wala namang pagpapahalaga sa buhay ng tao yung mga yan Yang lalo yung PAW. Di ba? Kaya kailangan ang may directive ang Korte Suprema dyan sa mga hukuman
na in case magbababa kayo ng kaso, yung mga nakakulong sa city jail, bibilangin ninyo kung ilang taon na silang nakapag-serve doon. Para pagpasok nila, pati doon sa ibababang hatol, halimbawa, life sentence yan, di ba? 40 years po yung life sentence, yung Apa. equivalent. O halimbawa, nakasampung taon na yung tao doon sa kulungan, ibawas na nung judge yun, gawin na niyang 30 years. Hindi ho ba? Opo, talaga pong binabawas yun. At talagang obligasyon po ng BJMP tsaka po ng Bucor para i-monitor po kung gano'n nakatagal talaga yung tao dun sa prison. Kaya lang nga po siguro sa kakulangan po ng empleyado at sa dami po ng prisoners natin, siguro po paminsan-minsan hindi natutupad ang batas. Pero may kilala po ako mga judges, alam niyo, dumadalo sa mga prisons po, tsaka sila mismo nag-check kung gaano katagal na doon yung mga detainees. Pero ano yan yung bilang ng mga matitinon judge ngayon para tayo naghahanap ng karayom sa talahiban yan Di ho ba? Pasensya na kayo, attorney Alam ko ay madamay sa ganyan, di ba? Dahil sa trabaho ninyo. Meron ho ba kayong nais na ipaliwanag sa taong bayan kasi para matuto rin sila o kaya maintindihan nila yung mga bagay na pinupunan nila tungkol sa kasong ito. Sabi ko nga, narinig ko kayo nung isang gabi, sabi ninyo, we are a government of laws and not of men. At ako'y naniniwala sa rule of law, attorney. Kung ano yung nasa batas, yun naman ang talagang dapat na hindi ba, pagdaanan ng lahat. Katulad si Opo. Pemberton. Batas yun, wala tayong magagawa Inabail niya yung privilege dun sa batas Bagay na hindi nagagawa nga po ng maraming kababayan natin na walang kakayahan, hindi ba? Opo, well, mabuti po may mga abogado po yung mga prisoners po para may tututok po. Pero kung hindi naman ma-afford po yung abogado, miski po yung pamilya nila, dapat po may mag-explain sa pamilya nila na ganito ang pagbawas ng mga GCTA na ganyan. Para po yung pamilya, interesado po silang makapiling uli yung kanilang mga kamag-anak. Sila rin po nakatutok kung ilan po ang dapat pong iserve ng kanilang kamag-anak. At pagtapos na po, makapagpunta sila doon sa Bucor at sabihin, tapos na po, kailangan nyo na pong pakawalan. Pero kung sa akin, mas maganda kung sisimulan yan sa husgado. Dapat, halimbawa, magbababa ng ruling yung husgado. Bago siya magbaba ng ruling, kasama na niyang i-require sa BJMP. O kaya kung sa kanino mang, pati yung mga lawyers, kailan pa na-admit ito sa city jail, halimbawa, kasi magdidesisyon ako. Dapat doon pa lang. Kasi kung, sabi ko nga kanina, kung iaasa mo naku, walang kapag-apag-asa mga tao dyan sa BJMP. Kung sa kanila lang. Dapat ang Supreme Court maglabas ng ganyang circular. Para sa mga alam niyo, doon sa internal rules po ng Bucor, sila mismo nakalagay doon na every month, meron silang tinatawag na karpeta. Isusulat po nila doon yung good conduct, yung bawas, etc. kung kailan dapat makalaya. Pero yun na nga po, hindi ko alam kung laging nasusunod po yun. Di ba na, bulgar nga ako sa investigasyon na nininegosyo yan GCTA do sa Bureau of Correction. Kaya yun ang sinasabi natin, para hindi sila makapanloko, itong mga corrupt. Kasi ang corruption nasa babae. Hindi dapat simulan ng Korte Suprema yan. Hindi ba? Kung talagang ang Korte Suprema ay meron ding intensyon na linisin ang hanay ng ating mga nasa husgado. Sana nga po magkaroon ng mas magandang proseso o procedure para po hindi nangyayari na sumosobra yung serbisyo ng sentence ng mga prisoners po. Kaya, attorney, ako mas gusto kong maging nasa media na lang kaysa maging abogado Alam niyo ba kung bakit? Bakit po? Nasasabi ko yung totoo
Hindi ho, kasi pagka lawyer ka, ay medyo mangingimi tayo na sabihin natin kung ano yung baka maka-offend sa Korte Suprema. Yun ang kagandahan ng demokrasya na ang tao nakapagsasalita. Opo. Bueno, wala na ho kayong pakialam doon sa sinabi ko. Tony, maraming salamat to Nagpapasalamat Thank you very po much sa po. binigay niyong pagkakataon sa amin. At congratulations po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayun po mga kaibigan ang ilang mga mga naitanong at sinagot naman ni Attorney Rowena G. Flores. Alam nyo, yung kanina, yung pinag-uusapan namin, dapat talaga, kita ninyo hindi alam ng mga ng mga pamilya, ng mga lalo na yung, di ba yun ang ini-issue, bakit kapag ka may kakayahan na ipaglaban ng sarili, halimbawa, sa kaso ni Pemberton, may tumutulong sa kanya, siyempre yung gobyerno ng Estados Unidos, hindi nila pinababayaan ang kanilang mga mamamayan. Ang problema dito sa atin, hindi alam ng tao yung ganon. Dahil dun sa batas na ginawa, yung GCTA, pwedeng makapag-acquire ng pribilehiyo itong mga preso magmula pa lang sa panahon na sila'y simulang nakulong. Pwede na panahong isama yon para kwentahin kung maganda naman ang kanilang record sa loob ng bilangguan hanggang sa sila'y pumasok sa kung mahatulan maibiyahe sa Muntinlupa o saan mang pambansang kulungan natin. Ngayon, tama yung sinasabi ko kasi ang dapat magsimula niyan ang Korte Suprema. Magpalabas sila ng circular kasi hindi mo naman pwedeng iasa yan sa BJMP. Unang-una, wala namang inaatupag yung mga yan para talagang wala silang yung ibig sabihin tunay na malasakit sa preso. Ang alam lang yan, maging bastonero ng mga preso. Pero yung mga nalalabag nilang karapatan na may batas naman, hindi ba? Kung magagamit yung batas na yan, wala na ngayong magsasabi kapag may mga kaso na katulad niyan na desisyonan. Wala nang yung mga kontra kung naaayon yan sa batas. Hindi ba? Halimbawa, ang Korte Suprema, magpalabas sila ng circular. O ito kayong mga hukom, halimbawa, maglalabas na kayo ng hatol. Katulad nung sinabi natin kanina, napakahaba ng inilalagi ng mga preso na hindi makatarungan sapagkat minsan nga, pag naibaba na ang hatol, halimbawa, ang sentensya sa kanya 6 na taon lang o 7 taon. Pero inabot siya ng 10, mahigit na 10 taon sa kulungan. Mga kaibigan, tapos ibibiyahe mo pa yun sa Muntinlupa. Di ba ang daming ganon, binibiyahe pa sa Muntinlupa, mga kaibigan? 7 taon ang sentensya. Pero 10 taon inabot yung kaso, paano yun? Bakit hindi na i-apply sa kanila yung pribileyo ng batas, pribileyo ng ginawang batas, yun po yung GCTA. Hindi ba dapat ang hukuman, ako ang judge, tapos na ang paglilitis. Ang kasunod na nun gagawa na ako ng pasya o ng desisyon. Bago ko gawin ng pasya, abay dapat
may mga ispasusumiting record ang husgado mula sa City Jail, sa BGMP. Yan ang humahawak ng ating mga City Jail. Ang Bureau of Jail and Bureau of Jail Management and Penology. Sila mismo ang pagsusumitihin ng record kung kailan pa nagsimulang makulong yung tao sa City Jail. Halimbawa, naka 10 taon. Pagkatapos, ako yung judge. Halimbawa, ang hatol dito 20 taon. Doon pa lang, hindi ko nahahatulan ng 20 taon yan dahil nakulong na ng 10 Ano gagawin ko ngayon? Kung maganda naman ang record, pasusumiti mo rin yung good moral record nila sa loob. Kung maganda ang record, ang gagawin ng judge, imbes na 20 taon, ang ilalagay na lang niya sa pasya niya, 10 taon na lang. At 10 taon, yung 10 taon na pagkabilanggo sa National Penitentiary, mga kaibigan, doon ulit, bibilang muli, magsisimula ulit ng panibagong GCTA para doon sa 10 taon. Katulad yan, di ba na bulgar nga po sa investigasyon noon ng Senado sa mga katarantaduhang nangyari sa Bureau of Corrections na inabuso yung GCTA. Ang nakapag-a-avail lang yung mga merong salapi, yung mga may pera. Pero yung mga karaniwang bilanggo na walang kakayahan, walang pera, hindi lang walang pera, iniwan pa ng pamilya, iniwan ng asawa na, di ba? Ng pamilya, wala na. Wala nang mag-aasikaso sa kanila. By proseso ng batas yan Ano ba yung kulungan? Di ba batas yun? Yung nagpapatakbo ng kulungan, di ba sila nagpapatupad ng batas? Hindi nila ginagampanan ng kanilang trabaho. Yun ang maliwanag doon. Kaya, dumadating ang pagkakataon na katulad niyan, merong ibinabang desisyon. Ito na naman itong mga kuwan. Hindi kasi pinag-aaralan. Dapat yun ang ipaglaban nila. Yun ang ipaglaban nitong mga nagpapahalaga sa karapatang pantao. Na dapat ang Supreme Court, yun, mga abogado, ang dami dyan, di ba? Petitionin ninyo yung Korte Suprema. At para ang Korte Suprema magpalabas ng ganyang circular sa mga hukuman na gano'n na magiging ang gagawing patakaran bago magbaba ng desisyon. Kailangan kasama ng alam ng judge kung gaano nakatagal nakakulong yung kanyang hahatulan. Paano kung mapalaya? Isipin mo, nabulok sa kulungan, tapos palalayain lang pala, mga kaibigan. Hindi ba? Bakit hindi gawing maliwanag kasi yung batas yun naman ang essence ng batas di ba? Ang paggawa ng batas dapat maliwanag. Hindi yung may mga butas-butas. Kaya ang ginagawa, sinasamantala yan. Yung mga butas na yan, ang sinasamantala ng mga kurap sa ating pamahalaan. Pinagkakakitaan nila yung misery ng mga tao. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hindi yung, halimbawa, tayo, namimili lang yung iba ng kaso. Katulad yung binanggit ko kanina. Si Pemberton, kinulong dun sa facility ng US. Diba? Meron kasing portion dyan na parang parang territory ng Amerika yan. Doon pinayagan ng gobyerno. Ang katunayan
Hindi lang naman si Pemberton eh. Ay paano yung mga nakulong sa ano? Nakulong sa ano yan? Doon sa PNP Custodial Center. O bakit tayo meron ganyan? Bakit yung mga nakakulong doon eh, hindi nila pinipetisyon na ikulong din sa karaniwang kulungan? O, tayo'y namimili ng kukulungin. Dapat ang batas para sa lahat. Hindi yung gagamitin mo yung batas para lang dun sa gusto mong applyan ng batas. Yun ang sinasabi natin. Ang dapat na maging paninindigan ng bawat mamamayan, yung rule of law. Doon tayo lahat manindigan. Kung ano yung batas para sa isa, para sa lahat yun. Otherwise, kung mayroong case-to-case basis, abay, hindi batas yun. Mawawala na yung batas. Sira na yung batas eh. Wala nang batas. Di ba? Eh may mga batas pa naman tayo. Nagkakagulo yung batas natin eh. Nag-aaway-away yung batas eh. Kontra-kontra eh. Kaya hindi ako pabor dun sa mga special law. Kung talagang halimbawa katulad ng plunder, di ba? Yan, special law yan ha. Ginawa yan para kunyari, ang layunin dyan ay magkaroon ng mas mabigat na parusa sa mga magnanakaw sa gobyerno na malaki ninanakaw. Dahil noon, ang problema nung wala pa yung plunder law, malaki nakawin mo, malitang nakawin mo, pareho lang ang piyanse. Mga kaibigan, pareho lang ang penalty. Kaya ginawa nitong mga ugok na ayaw namang ipatupad yung plunder law. Kunyari, para maging mahigpit na at matakot na yung mga magnanakaw. Pandarambong ang tawag, di ba? Pagka lumagpas na ng 50 milyon at lagpas sa 50 milyon, ang tawag pandarambong. Mas mabigat na ang kaso. Ako hindi ako naniniwala dyan eh. Bakit hindi mo, kung yan grab, grab din naman yung plunder, mga kaibigan, lagyan mo na lang ng bracket. Pagka ganito ninakaw, ganito, parusa. Hindi ba ganun lang yun? Ba't mag-i-special law pa tayo? Palitan mo yung buong batas. I-repeal ninyo yung batas. Para isang batas lang. Lalo na ngayon, hindi naman napakinabangan ba natin yung plunder law? Hindi naman eh. Tignan niyo si Erap, mga kaibigan. Si Erap nga hindi qualified eh. Yung ginawa ni GMA na pagpardong kay Erap, hindi qualified si Erap. Dahil nasa batas na kailangan kalahati nung hatol sa'yo. Kalahati nung naging hatol sa'yo, ang naisilbi mo sa bilangguan bago ka mag-qualify sa pardon. Yun na nakalagay sa batas eh. Hindi man tayo, binasa na nga natin kagabi. Kanina, habang kausap natin si Atty. Flores, pinakikita natin yung larawan nila, di ba? Sa kabila si Roque. Ayon kay Atty. Flores, yung nakasulat dun sa litrato, mga kaibigan na nakikita ng mga nanonood sa atin, 2017 pa pala, ay nagkaroon na ng parang compromise yan eh. Na pumayag na yung pamilya nung Laude. Di ba yung iginawad ng hukuman na pumapayag na sila na mapardon si Laude o si Pemberton, mga kaibigan. At ang sabi nitong si attorney, mababasa ninyo, na yung pag-uusap, pinatawag pa sila ni Roque doon sa opisina niya sa Kamara. Dahil noong 2017, congressman pa siya noon eh. Di ba? Congressman. Sino nandun? Yung nanay nung ni Jennifer Laude. Si Roque.
Si Attorney Flores, yung abogado ni Pemberton. Hindi ko lang maalam kung nandun pati yung Amerikanong abogado ng ng US Marine. Kasi iba yung abogado ng Marines. Ha? Itong si Attorney Flores na napakinggan nyo kanina, siya yung abogado ni Pemberton. Meron pang isang abogado yan. Na itong abogadong ito, tinakot daw yan eh. Mga kaibigan eh. Tungkol sa pera. Hindi ko alam kung si Roque yan. Mga kaibigan. Yung pag-meeting nilang yun sa Kongreso, pinagkakaila ni Roque, di ba? Ayun, nakasulat din doon, di ba? Sa litrato kanina. Ipinagkakaila niya yung sinabi ni Attorney Flores na 2017 pa lang pinag-usapan na nila yan at nag-agree na sila para yung kampo ni Pemberton ay makapaghain ng motion na siya'y mapalaya, mga kaibigan. Katunayan yung kaya doon nagawa yung mga damages, hindi ba? Doon nabuo yung halaga, siguro kinuwenta-kwenta at pumayag yung pamilya. Ang problema ito, may balita. Ewan natin ito ang dapat ipaliwanag ni Roque. Totoo ba na hindi lahat nung iginawad na halaga na danyos doon sa pamilya ni Laude nakuha lahat ng pamilya? Meron daw abogado, hindi naman na siya abogado ngayon, di ba si Roque? Hindi na siya abogado nung pamilya ni Laude. Babae na rin yung abogado eh. Pinagtanong ko pa nga kung yung bang abogado ni Laude nasa bupete ni Roque. Yung bupete, di ba yun yung law office? Kung tawagin ng mga abogado yan, bupete. Mga kaibigan. Alam nyo, masama yun Congressman na si Roque noon, kaya niya ikinakaila, congressman na siya. Bawal yun Mag-aabogado ka, congressman ka na. O kaya nasa government office ka na. Bawal yun. Hindi ka naman paw Di ba? Mga kaibigan, bawal yun. At lalo na ngayong spokesman siya. Ewan natin kumakalat ang balita, mga kaibigan. Ito si Roque, humingi yata ng 25% magmula dun sa 4.6 million na inaward ng husgado dun sa pamilya Laude. Kung 25% yun, magkano na lang ang napunta doon sa pamilya Laude? Di mahigit 2 milyon na lang. Mga kaibigan, magkano yun kung tutuusin ninyo ngayon? Magkano na lang yun? Yung halagang yun. Sabi nga nung kausap ko, barya na lang yan. Isipin ninyo, nasa Kuwang ka na, nasa Malacanang ka na, kung totoo yan. Mga kaibigan, yan kumakalat na usapan ngayon yan. At hindi lang yun. Hindi na nga siya ang abogado, ang balita, humingi pa siya ng 15%. Ayun na nakapagtataka. Kasi po, nung namatay ang si Laude na yan, nakaburol. Alam niyo naman ang style ni Roque. Biglang darating yan doon eksena, di ba? Pagkatapos sumigaw ako abogado, pro bono. Alam niyo yung pro bono, di ba? Libreng legal service, free legal service. Sa termino ng mga abogado, ang tawag nila pro bono. Mga kaibigan, kung pro bono yan, kung totoo yan kumakalat na balita, ba't ka kumuha? Di ba? Hindi na kayo naawa doon sa pamilya. Ngayon kaya nga sabi ni attorney kanina, nung yung isang tanong natin, di ba, sabi niya, baliktad nga nangyari. Imbes na sabi ko, hindi ba na-impluensyahan niyang kaso ng pagpapalaya kay Pemberton dahil ang naging abogado niyang
wala bang epekto yun ng abogado nun si Roque, ng mga laude? Wala sabi mukhang baliktad pa nangyari, di ba? Mga kaibigan, panay, kasi kailangan ng administrasyon ngayon ng matitinding issue na pag-uusapan para matakban ang lahat ng katiwaliang nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, di pa natatapos yung PhilHealth. Ayan na naman yung di ba? Yung Sandoval Beach, dyan sa Manila Bay. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ibinasura ng walang kabuhay-buhay po ng Korte Suprema unanimously, itong petisyon ni Attorney Katok Gadon Yabang, yan po ang napapala, mga kaibigan. Di ba sinabi na natin nung ihain yung petisyon na yan, kung ako pa nga Supreme Court, babanatan ko yan Kamukha nung ginawa dun sa unang desisyon, yung unang petisyon niyang ibinasura din, di ba, mga kaibigan? Isipin ninyo, pinipetisyon itong Ninoy Aquino International Airport, ibalik daw sa Manila International Airport, mga kaibigan. Ayon sa Supreme Court, pinawawalang bisa niya hinihiling niya, pinipetisyon niya, na pawalang bisa, yung batas yun yung ipapangalan mo, yung airport o anumang lugar, kalye man yan o anuman yan, hindi ho basta pinapalitan ng pangalan yan. Para maging opisyal yan, kailangan maipasa ang batas. Ngayon, ayon ho dito sa tagapagsalita ng Korte Suprema, NBank, sa NBank. Yung sinabing NBank, nandun lahat yung mga maestrado ng Korte Suprema, ay unanimously, itong petisyon niya ay ibinasura ng Korte Suprema, mga kaibigan, for lack of merit. Lack of merit, mga kaibigan. Kung ako Supreme Court, disbar ko na yan mga kaibigan di ba sila na rin nagsabi, itong hukuma, huwag niyong gagamiting sa katarantaduhan ninyo Nagpapasikat yan nagpapasiklab, mga kaibigan. Ang gusto niya, mapawalang bisa ng Korte Suprema yung Republic Act 6639 na nagpalit sa pangalang from MIA ginawang NAIA noong 1987. 4 na taon pagkatapos na mapaslang si Senador Aquino sa airport, sa tarmac, ang sabi niya, nilabag daw kasi yung batas, itong batas na sinasabi niya, yung nalumikha sa Ninoy Aquino International Airport, ay nilabag nito yung batas ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP guidelines, patungkol sa pagpapangalan ng mga kalye, ng pampublikong paaralan, mga plaza, building, tulay, at iba pang mga structures.
Ngayon, yung guidelines po, mga kaibigan, ay na sinasabi niya na nilabag, ano yun naaprubahan lang yun 2007. Yung sinasabi niyang nilabag, naaprubahan lang yung guidelines yun noon 2007. Sipin ninyo, kailan ba na 1987, ipinasa yung batas na 6639, ipinapangalan kay dating Senador Aquino yung pong airport. 1987 yun. Pagkatapos itong sinasabi niyang nilabag na batas, pinasa ito, mga kaibigan, o guidelines na ito, naaprubahan lang ito noong 2007. Mga kaibigan, 20 taon, makalipas na maipangalan na kay Senador Aquino yung pong airport. Ang sabi ni Gadon, mga kaibigan, nilabag yung guidelines. Guidelines lang pala yan nitong RA 6639. Mas mataas yung batas kaysa guidelines. Because it renamed the airport in 1987. 4 years after Aquino's death, when the rules say that renaming could not be done within 10 years of the person's death, except for highly exceptional reasons. 10 years. Kung yung batas, kung yung sinasabi niyang, ano yun? Yung sinasabi niyang na-violate na guidelines, unang naipasa kaysa dun sa pagkakapasa na nagpapangalan sa Manila International Airport na gawing Ninoy Aquino International Airport. Kung nauna yun, pwede siguro. Hindi ko alam kung ito'y nananadya ng bababoy lang ito mga kaibigan Binababoy nito yung lipunan natin At saka yung ginagawang gago yung Korte Suprema mga kaibigan, isipin ninyo, hindi raw pwedeng ipangalan dahil si Ninoy daw ay hindi naman nadeklarang bayani. Kaya hindi raw, para sa'yo, hindi hindi siya deserving, hindi niya deserve yung airport. Para sa'yo yun, kasi nag-aabogado ka sa pamilya Marcos. Natural yun. At ang masama sa'yo, nag-aabogado ka lang, sobra naman ang pagpapakita mo ng performance mo bilang lawyer. Pati yung paniwala ng iba, dahil kliyente mo sila, kailangan yun na maging kulay mo. Tanga ka, di ba? Abogado ka ano pakialam mo sa political belief nila, di ba? Ang intindihin mo, yung kaso nila, yun ang idepensa mo, di ba? Republic Act number 9256 declares August 21 of every year Ninoy Aquino Day. Merong deklarasyon yan At saka yung pagpapangalan sa mga airport, hindi naman kailangan maging bayani ka para ipangalan sa isang lugar. Ibig mo sabihin si Howard Taft, bayani natin. Kaya meron Taft Avenue. Taran, mga kaibigan, Sige, yung Jones Bridge. Pangalan ng Amerikano yan Mga kaibigan Ibig mo sabihin, bayani natin yun. Anak ka ng mga kaibigan, Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng po, mga kaibigan, alam nyo, itong si Gadon, yan, si Naroque, kung totoo yung humingi ito, ng kwarta, 25% doon sa nai-award na amount ng compensation doon sa pamilya Laude. Napakasama niyan.
mga kaibigan. Sip mo, gano'n kalaki kinikita niyan sa pag-upo niya sa mga kontra. Kaya yan nga nakikisuporta yan sa PhilHealth, sa Manila. Ibig sabihin, libre yun. Hindi ka naman spokesperson ng PhilHealth Hindi ka rin spokesperson ng Manila Bay. Ng DENR, ng Destruction of Environment and Natural Resources. Di ba? Ba't siya nakasawsaw dyan? Itong mga abogadong ito, palibasa hindi talaga magagaling na abogado, maiingay lang Yan sila, Topacio, pagsamasamahin mo yan. Yan si Panelo, si Roque, at ito pa si gustong sumikat na Gadon. Ewan ko, nagtataka ako sa mga yung mga kumukuha ng abogado na mga prominent na tao. Halimbawa, nung panahon ni Gloria, di ba, ang maingay itong si Topacio, di ba? Mga kaibigan, yan ang kinukuha. Ela naman yan Kung ano pinagsasasabi niyan mga kaibigan Iyan sila ginagamit na panakot. Pero sa likod niyan, meron talagang mga abogado na silang gumagawa ng mga pleadings. Sila yung talagang nasa likod na impluwensya. Kasi alam nyo, yung karamihan sa mga kilalang abogado, hindi naman dahil sa sila nakilala dahil sa galing. Maraming ganyan Hindi sila nakilala dahil sa galing. Sa galing mambola. Mga kaibigan, doon sila nakilala. At saka, ang importante sa husgado, alam naman natin yan, yung magaling gumapang. Yun ang mga tinitingalang abogado. Yung magaling sa gapangan. Niniwala ba kayo? Magagaling yan sila Estelito Mendoza. Overrated na yan, mga kaibigan. Ang magagaling yung, kamukha niyang abogado ni Pemberton, di ba? Magaling. Talagang, kahit na nahatulan yung kliyente niya, pinaglaban niya, di ba? Ayun. Nanalo siya. Sa bandang huli, di ba? Mga kaibigan, sa ilalim ng batas, sa batas. Yung pagpasok dito nila, Presidente Duterte, wala yun. Inaagaw lang nila yung eksena rito. At saka siguro, para masabi, hindi kami pumapanig sa China. Mga kaibigan, kinalaman ng China dyan? Di ba? Tsaka ng Amerika dyan. Ang sa Amerika, susuportahan nila yung kanilang mamamayan. Lahat ng magagawa nila, ginagawa nila. Mga kaibigan, alam nyo itong mga ito, sila Gadon, dapat yan, dinidisbar yan Ignorance of the law yan Yang ginawa niya mga kaibigan Di ba? Ignorance of the law yan. Isipin mo, wala pa yung sinasabi niyang nilabag na guidelines. May batas na. Nagawa na yung batas. Kailan lang, papailalim mo itong batas doon sa guidelines? Anong katarantaduhan yan? Parang yung ordinansa. Ano ba mataas? Yung Republic Act o yung nabatas o yung ordinansa. Batas din yung ordinansa, pero mas mababa yun. Kasi ang epekto lang ng ordinansa, doon lang kung saang syudad yan o munisipalidad lang yan. Di ba? Hanggang doon lang ang bisa niyan. Pero ang batas, mas mataas. At may mas mataas pa sa batas, yung saligang batas natin, mga kaibigan. Isipin mo, hindi niya alam yun. Tinarantado niya lang yan. Nambubuisit. Bakit itong Korte Suprema mismo, dapat sila na nag-i-initiate ng kwan yan ng disbarment case Nakita nilang kalokohan yan mga kaibigan tayo alam natin yan, hindi naman tayo abogado pero hindi tayo pwedeng dumulog sa Korte Suprema, di ba? Dahil hindi ka naman abogado. Kailangan abogado dudulog. Pero kahit gago yung abogado, pwede. Mga kaibigan, sipin mo, en bank pa yan.
Pera ng taong bayan yan. Panahon ng taong bayan yan eh. Bakit dyan inaaksaya? O di ba winarningan na ito dun sa unang ipinail nito kamakailan, di ba? Yung binasura din, nakalimutan ko, anong kaso yun? Mga kaibigan, katarantaduhan din. O, di ba winarningan, parang warning na yung sinabi ng mga maestrado ron na ito, hindi laruan itong ito ang Korte Suprema. O, dahil nanloloko mga kaibigan Sipin mo, ignorance of the law yan. Excuses no one. Hindi ba? Yan pwedeng grounds yan for disbarment. Nakakahiya yan, mga Sus Mariosep. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi ni Isko Moreno, mga kaibigan, binabaliwala niya, pinagkikibita, balikat lang niya itong pahayag ng mga kritiko dyan sa Manila Bay. Yung pagsalaula, pagkakapirahan, yung corruption, white sand corruption dyan sa Manila Bay. Na sinasabi niya na, sinabi kasi ng mga environmentalist na nagsusulong ngayon ng paghahain ng kaso para maipatigil yan pong ginagawang kalukuhang yan. Pagtatambak ng buhangin, yan nasabi ko na nga sa inyo, ayaw nyo pa rin maniwala. Yung iba, hindi pa rin yata naniniwala na yan cover up. Mas malaking pagtatambak ang gagawin dyan para dagdagan yung lupa ng Maynila, palawakin ng lupa. Ganon din sa Pasay. Para pagtayuan ng mga negosyo ng incheck. Ito Manila Bay, si Dennis Uy din yan. Yan yung frontman ng China ngayon dito sa Pilipinas na ginagawang oligarch ng kasalukuyang administrasyon. Dahil daw doon, nagbanta itong mga sinabi nitong itong mga environmentalist na isasama nila sa isusulong nilang petisyon ang paghahain din ng kaso laban sa mga opisyal ng DNR kasama mga opisyal ng Maynila. Dahil dyan sa ginagawa na yan, na pagsira sa kalikasan natin, mga kaibigan. Tingnan ninyo, sabi niya, I wish them all the best and good luck. Mahangin din talagang mayabang That is why there is government. That is why may pamamahala at may mga ahensya ng gobyerno. We must continue to believe in the process. Ano? Believe in the process? Anong klaseng process? Yung process within the bounds of law. Dapat nasa rule of law yan. Kung wala sa rule of law, katulad niyang pagtatambak na yan, paano ka magtitiwala sa gobyerno? Bakit ko ilalagak ang pag-asa ko ng pagtitiwala ko sa isang gobyerno na binabastos ang batas? Unang-una, wala naman yan hindi naman yan rehabilitation na katulad ng mandatong ipinagagawa sa kanila sa ilalim ng writ of kalikasan. Sa desisyon ng Korte Suprema. Wala naman yan doon Sinabi ba ron tambakan nyo ng buhangin yan? Ang sabi, i-rehabilitate nyo, alagaan nyo, linisin nyo. Iyon ang mandato nyo. Doon sa desisyon ng Korte Suprema sa writ of kalikasan. Mga kaibigan, hindi nyo mandato yan, hindi paglilinis yan. Pangunguwarta yan, ginagawa na yan. Tapos sasabihin mo maniwala dahil
Ay, naku mga kaibigan, oh. Ang tagal na nga naniwala ng tao. Kita mo nga ito, oh. Isa ako sa naniwala kay Presidente Duterte. Kinampanya ko, malayo pa eleksyon, wala pa. Ni siya sa hinagap niya, ni anino niya. Hindi pa tatakbo. Hindi niya pa alam na tatakbo siya. Kinakampanya ko na sa radyo na ito ang dapat na maging presidente. Nagkamali ako eh. Ano magagawa ko? Hindi naman akong tumarantado sa gobyerno. Kasalanan ko ba yun? Yun ang nangyari. Katulad mo rin, katulad din ni Isko, maraming naloko nung una, di ba? Ngayon, di ba, may mga vendor na naman, di ba? Pinalitan lang yung style nung vendor ni Erap. Pinalitan lang ang kulay. Sa kanya naman ngayon, asul naman. Mga kaibigan, sus Mariosep na mga kalokohan nito. Naglagay lang ng ilaw eh. Mga kaibigan, nangangarap na maging presidente. At ang sabi pa, hindi naman na niyang, yun ang talagang natural. Natural yun kung meron kang kakayahan. Di ba? Wala naman kami nakikita pang kakayahan eh. Ang talagang mayor lang ngayon, pinagpipilitan ka lang dahil may payola siguro yung mga nasa media. Ang tunay na mayor lang ngayon, nakapagpakita ng kakayahan na tugunan ang problema sa pandemya, si Vico Soto lang eh. Si Abby Binay, pwede mo ring masabi, si Abby Binay. Sino pa? Iba, the rest, wala na yan eh. Mga kaibigan, dito sa Metro Manila, sabihin nyo nga sa amin kung sino pa. Wala man ako nakita eh. Yung totohanan yung hindi puro Facebook lang. Nagpapakyut sa Facebook. Tsaka mga pagsalta parang binabago yung tunay na anyo ng pagkatao eh. Ng pananalita. Doon magduda ka na eh. Sabi ko nga sa inyo, bakit niya kinakampihan yung DNR? At gagawin pa tayong tanga, ano siya? Ano tingin niya sa sarili niya? Si Virgin Mary? Na kapag kinumpasan niya yung kanal pwede mo nang mainom yung kanal, yung tubig ng kanal. Kahit halimbawa, nagnanakaw ka, pag sinabi niya, hindi nagnanakaw yan, maniniwala kami sa'yo. Jesus Mariosep, sino ka? Anong barometro nun? Anong credibility meron ka ron? Ang totoo, sabi ko nga sa inyo, sa mga hindi pa naniniwala ngayon, itaga nyo sa bato. Wala pa tayo nagmintis. Ito, ang susunod, dyan sa white beach, white sand na yan, na dolomite. Ang susunod na dyan, yun ang reclamation project. Dennis Uy. Gagawing Macau. Style Macau. Mga pasugalan sa Macau. Kunyari hotel, pero pasugalan. Ganun ang gagawin dyan. Kita ninyo, pati yung lugar ng Philippine Navy, babarahan nila yon. Magiging sa disadvantage yun ng Armed Forces of the Philippines. Particularly ang Philippine Navy. Matatakban yung kanilang daraanan doon. Yung kanilang posisyon, maalagay sa alanganin. Majojopardize, mga kaibigan. Dahil sa itatayo na yan. Kasi ang plano nga ng mga inchik, sakupin yung coastline natin eh. Masiguro nila na sila ang kokontrol niyan. Wala nang kontrol ang Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines, lalo na yung ginawa ni Delphin Lorenzana. Hindi ho ba? Pumirma sa kasunduan. Napapayagan nila. Ang mga military camp, hindi lang Aguinaldo, lahat ng kampo ng militar ay matayuan ng cell site ng kumpanyang
tinatawag na third telco, ang pangalan ni Dito, na ang nasa likod mismo, gobyerno ng China. 40% ng kapital niyan ay pera ng gobyerno ng China. Yan na talaga yun. Kaya yan, kunyari may pasula, sino lolokohin mo? Sinulatan daw si Matu. Si Matu pa. Mga kaibigan, ang sama ng record niya kahit nung panahon ni Gloria. Di ba? Nabanggit na natin minsan yan, yung record niya, ginawa niyan, di ba? Ginawang ambasador dati yan. Kung sino-sino inaway niyan. Wala namang nalalaman pagdating sa ibang larangan. Hindi namang civilian yan eh. Military-oriented yung mga yan eh. Ang kailangan lang, ang gusto lang nila, discipline. Discipline, yung sunod ka lang ng sunod. Ginagawa tayong militar. Hindi man tayo nag-training ng military. Ang gusto nila, kung ano yung motto ng military na, sumunod ka muna bago ka mag-complain. Yun ang gusto nila. Sa militar yun. Hindi naman military tayo, civilian tayo eh. Nilagay mo sila sa civilian dahil retarded na, retired na. Tapos yung orientation na yun, ang gusto nilang ipasunod sa tao. Pwede ba yun? Civilian authority ang mas mataas over the military. Civilian supremacy. Kaya nga yung Philippine National Police, di ba? Natalakay na natin minsan. Na yung Philippine National Police, kaya nilikha yung batas na yan para maiwalay ang pulis sa militar. Sapagkat naging under ng military yan for a while eh. Nung maideklara martial law, na isailalim sila sa supervision ng military. Kaya ang tawag sa kanila nun, Integrated National Police. Under sila ng military, mga kaibigan. Kaya ang ginawa para maging orientation nila ay civilian. Sapagkat dapat ang ugali nila civilian para hindi maging corrupt. Sus Mariosep, wala eh. Masama talaga eh, ang mga namumuno. Bakit? Karamihan PMA ang nalalagay na nagpapatakbo sa PMP. Mga kaibigan eh. Di ba? Simula nung maibalik na yan sa naging Philippine National Police na yan, naging civilian in character. Pero, ang namumuno, military. Isipin nyo, pag nag-graduate ka ng PMA, pwede mong piliin ang pagka-graduate mo, pwede kang pumunta sa PNP. Ang orientation mo ay military. Hindi ba? Sana kung mapapatino, napatino ba? Hindi ba sumama na sumama ang Philippine National Police? Maganda yung, wala namang batas siguro, karamihan ng batas, maganda ang pakay eh. Pag ginagawa, pag ipapatupad na, masama na, salakay na eh. Mga kaibigan, nagiging salakay ang pakay. Di ba? Yan nga, paano mo pagtitiwalaan ng gobyernong, yung mga nasa gobyerno? Ang gobyerno dapat pagtiwalaan. Problema, nagpapasama naman ng gobyerno. Di ba yung nasa gobyerno? Katulad niyan, meron gusto palitan yung saligang batas. Bakit? Pag pinalitan ba saligang batas, bubuti na Pilipinas? Sana kung mabuti na iisip, mas masama eh. Federalismo na, federalismo. Ipepe, idede. Sila pa rin ang bumaboy eh.
Puro kababuyan na lang eh, mga kaibigan eh. Walang seryosohan dito eh. Walang hinahanap kundi ano ba maaagaw nating eksena? Bakit ang Senado? Challenge nyo ngayon, Senado. Bakit hindi kayo nagpapaimbestiga dyan sa Manila Bay? Sino pinaniniwalaan ni Isko? DENR? Siyempre, pagkakapirahan yan eh. Ano sasabihin yan? Hindi makakasamaan niya ito. Ba't hindi ka nakikinig sa eksperto? Mga scientist nagsasabi. Expert. Maritime. Pati sa environment, expert. Doon ka makinig. Hindi ba? Pakikinggan mo si Simato. Siyempre, corruption yan eh. Sasabihin ba niya, hindi kami, magkakapera kami rito. Siyempre, sasabihin niya, yun din. Tapos yun din ang paninindigan mo. Di halata ka na. Nanloloko ka lang. Di ba? Niloloko mo yung publiko eh. Ginagahasa mo yung popular pa ba si Isko ngayon? Wala na yan eh. Tsaka, ngayon pa lang, nagpapakita ka na, Presidente. Taga mo sa bato. Tuloy mo yan. Maganda yan. Kasi matutupad yung sinabi na pag-aaral, di ba? Yung binasa natin nung ilang buwan na nakakaraan. Mga kaibigan, yung magkakaroon ng Manchurian candidate ito. Kasi siyempre, para magkaroon ng continuity, yung pagsakop sa atin ng China. Para maisakatuparan yun, mga kaibigan, ng ganap. Kailangan yung susunod na uupo. Kung hindi nila magagawang makapaglambitin sa kapangyarihan hanggang 2022, yung susunod sa kanila, poprotektahan sila. Poprotektahan ng interes ng China at ng kanilang mga negosyo dito. Mga kaibigan, laban sa mamamayang Pilipino. Yun yung tinatawag na Manchurian candidate. Magpapanggap, sabi ko sa inyo eh. Magpapanggap yan, makabayan. Asa na yung pinadideport na 2 inchik? Mga kaibigan, na nagbebenta rito ng mga produktong gawan China nakatatak, Manila, province of China. Asa na? Yorme. Napadeport ba? Yun napadeport nyo. Summary deportation. Diba? Economic sabotage yun eh. Ang bigat ng kaso nun. Capital offense, mga kaibigan. Economic sabotage. Hindi nagbabayad ng buwis. Pinapasok ang mga produkto rito. Nagyabang, ipapadeport. Di ko niya, papayagan niya sa Maynila. O asan? Napadeport na ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi ni Isko, ang sabi ni spokesperson Dr. Rosario Berhere, kapag na-inhale yung dolomite dust, iyon nakuha atensyon ko. Ba? Kala mo, talagang ko eh. Doon daw nakuha yung atensyon niya para questioning niya. Kunyari, drama yan. Mga kaibigan. Atensyon ko, doktor yun eh. Nabahagi ng gobyerno, baka may maganda siyang opinion na pwede maging basihan ng diskurso at bigyan ng atensyon. Wala yan si Berhere, kututusin mo. Bumaliktad na nga eh. Iba na nga sinasabi ngayon, kumambyong bigla eh. Sabi niya, hindi ko na, di ba binago na ni Berhere yung statement niya dyan sa ano? Doktor lang pala yan eh. Yung sinasabi ko sa iyo at ang nagsasabing masama yan, ito'y mga expert.
sa larangan yan, sa environment. Mas mataas sa doktor yan. Ang expertise niyan. May specialization sila. Ang doktor, sa kanila lang kumukuha ng information yan. Kung ano yung pag-aaral na ginawa ng mga expert, yun ang ina-adapt ng mga doktor. Eh kayo lang nagpapaniwalaan dyan eh. Sabi ko sa inyo eh, mga kaibigan, no? Di ba meron pa sinasabi ngayon eh, tungkol daw dyan sa pagtakbo niya. Hindi ba niya eh, lahat ng politiko nangangarap na naging presidente, serve the country. Tama yan kasi pwede ka naman magpresidente kasi wala namang batas, pero merong kasaysayan ang mga presidente. Katulad halimbawa, panahon ni Marcos, simulan mo kay Marcos pabalik, alam mo na kung sino mga naging presidente. Ngayon, pagkatapos ni Marcos, kung sino-sino na lang, di ba? Ang naging presidente. O maliban siguro kay Ramos, kasi si Ramos, kahit na mahaba ang serbisyo niya sa gobyerno eh. O, mga kaibigan, hindi nyo naman katulad dyan, naggarapal, di ba? O, kasi nga, wala naman sa batas yun. Pero dati, kahit wala sa batas yun, may kahihiyan. Ang mga tao nun, dignified eh. Dignified pa. Ang sumama talaga gobyerno, pagdating kay ERAP, dyan na nagsimula. Ayan, kaya pwede ka nang maging presidente talaga. Kaya lang, sana, hari nawa, pag nagpresidente ka, halimbawa, ngayon, eleksyon, di ba? Nanalo ngayon si Isko, halimbawa, tumakbong presidente, sana lang, kinabukasan, pag-uukom na. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!